Mapagpalang araw po, binibining insina, narito po kami upang irepresenta ang aming ginawang pananaliksik kung saan pinamagatang naming pagkakaiba sa pagbaybay ng mga salita ng mga mag-aaral ng Batsilya ng Sining sa Pilipino sa Samar at Leyte, isang pagsusunod. Ang makakasama ko po sa pananaliksik na ito ay sina Binibining Pakaira at Binibining Makabenta. Sisimulan po ng aming introduction ni Binibining Makabenta. Kung alam mo ang isang wika at nakakapagsalita ka gamit ito, maunawaan ka ng mga taong may alam ito. Madalas ang isang tao ay may isang wikang natutunan, subalit ay magiging suliranin nito kung paano ito gagamitin sa tamang pakikipagkomunikasyon. Sa kadahilanan, hindi sapat ang may alam ka lamang tungkol sa wika. Ito ay nangangailangan din ng malawak sa tupik na pakikipagtalastasan ayon kay Victoria Franklin. Ayon naman kay Humphrey Tonkin, bagamat isinilang tayong may katutubong wika, may karapatan tayong mamili at matuto ng iba pang wika. Isinasaad din na ang wika ay isinilang upang magamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipagsalamuha sa ibang mamamayan. Mula sa National Statistic Office, 2.7% lamang ang nagsasalita ng waray sa buong Pilipinas. Ang pangkat ng wikang waray ay binubuo ng Waray Sorsogon at Masbate Sorsogon. 3.1 milyon na tao ang katutubong nagsasalita nito. Sa rehiyon ng Silangang Visayas, ang sinasalitang wika nila ay Waray at Cebuano. Lahat ng wikang waray ay kabilang sa grupo ng mga wikang Bisaya at may kaugnayan sa mga dialektong Hiligaynon sa Masbateño. Ayon sa Sangihiran San Visaya Samar ug Leyte, Academy of Visayan Language of Samar and Leyte, na nagsaliksik na at nairekomenda ng ortografiya ay wala pa rin opisyal na datos para magamit ito. Kung kaya't magiging katanggap-tanggap ang anumang salita at bigkas gaya lamang ng ha at sa na kung saan ginagamit na pantukoy sa lugar. Ang sa Samar ay ang ha naman ay Leyte. Minsan ay waray o minsan o Bisaya. Ngunit kadalasan mga tao dito ay nakakaintindi at nakakasalita ng parehas na lingwahe. At ipapagpatuloy ni Binibining Pakaira ang introduction. Ang ideya ng pananaliksik na ito ay hango sa pag-aaral ni Baricuatro et al. Ang punulihiyan ng Eastern Sobanen na inilathala noong 1921. Ang pag-aaral na ito ay nagsilbing batayan ng mga mananaliksik upang gumawa ng kaparehong pag-aaral upang tuklasin ang pagkakaiba ng wika sa Samar at Leyte sa larangan ng punulihiya. Nakatuon ang pananaliksik ni Baricuatro et al. Sa pag-aaral ng mga tunog o ponema na sangkap sa pagbuo ng mga salita ng isang partikular na wika. Ang sitwasyong ito ay nangyayari din sa wika ng Samar at Leyte, kung saan ang mga mag-aaral ng Batsilya ng Sining sa Pilipino ay nagkakaroon ng pagbabago batay sa pagbigkas ng salita at pagbaybay nito. Halimbawa ng ating pagmamasdan ng maigi, naiiba ang tono ng pagsasalita ng mga Samar kung saan ikinukumpara sa mga taga-Leyte. Sa ganoong paraan, nagkakaroon din ng pagbabago sa pagbaybay ng ponema gaya ng dire. Sa Samar naman dire, hira, at sa Samar naman ay hira. Sa Leyte, maupay, at sa Samar naman ay maupay. Diretso at saka diretso. Mapapansin sa panalahayan na nasa itaas ay nagbabago ang pagbaybay ng ponema. Ang ponemang ay nagiging i pagdating sa Samar. May mga pagkakataon din na nagkaroon ng pagkakaltas ng ponema sa wika gaya na lamang ng ginhatag. Sa waray ay nagiging gihatag. So, ang pag-aaral na ito ay pagkakaiba ng pagbaybay ng wika ng Samar at Leyte na naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa pagkakaiba ng ponema ng wikang kinagamit. Partikular na ang mga mag-aaral ng Batsilya ng Sining sa Pilipino mula sa Samar at Leyte. Maiintindihan ang paraan ng pagbaybay at ang pagkakaroon ng pagpapalit, pagkakaltas at pagdaragdag ng ponema sa wikang sinasalita. Sa punolohiya,
May tinatawag na ponimang malayang nagpapalitan na ang ibig sabihin ay malayang magpalit ng ponema sa wikang sinasalita nang hindi nagbabago ang kahulugan kagaya na lamang ng Samar at Leyte. Kung kaya't kinakailangan ang malalim na pag-unawa patungkol dito sa pamamagitan ng pag-aaral sa ponolohiya ng wika ay mas magiging madali ang interaksyon ng bawat isa at may iwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa huli, mahalaga pa rin na igalang at irespeto natin ang pagkakilanlan ng bawat isa, maging anuman ang kanilang wika, paniniwala, kultura at paraan ng pamumuhay. Yun lamang po at ngayon po susundan ni Binibining Fideles. Ang pananaliksik na ito ay gagamitin ng kwalitatibong pagsusuri sa nilalaman o content analysis, kung saan ay susuriin ang pagkakaiba ng ponolohiya ng wika ng Samar at Leyte ng mga mag-aaral ng Batsilya ng Sining sa Pilipino. Ayon kay Banyas 2024, ang pagsusuring nilalaman ng isang teknik sa pananaliksik na ginamitan sa pagtukoy ng isang salita, tema o konsepto sa loob ng isang kwalitatibong datos. Dito ang mananaliksik ay natutukoy at nakakasuri ng presensya, kahulugan at relasyon ng mga salita, tema at konseptong ito. Ito ay makakakuha sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tala at dokumento. Ang nasabing method o teknik sa pananaliksik ay bagay at wastong sapagkat matutukoy nito ang pagkakaiba ng pagbaybay ng mga salita ng mga mag-aaral ng Samar at Leyte. Sa aming resulta naman, isinagawa ng mananaliksik sa aming 6 na napiling mag-aaral sa kursong Batsilya ng Sining sa Pilipino sa Eastern Visayas State University, lumabas na nagkaroon ng pagkakaiba ng pagbaybay sa mga salita ng mga mag-aaral sa Samar at Leyte. Sa pagbaybay ng mga salita, mapapansin sa naging resulta na nagkaroon ng pagpapalit ng ponemang I at I. Gayon din ang O at U. Kadalasan ginagamit ng mga mag-aaral ng Batsilya ng Sining sa Pilipino sa Samar ang ponemang I sa pagbaybay kagaya lamang ng mga salitang gabi, eskwela, idro at iba pa. Habang ang I naman ay siyang ginagamit ng ponemang mag-aaral ng Leyte kapag nagbabaybay ng salita, halimbawa na lamang ito ang mga salitang gabi, eskwela o idro at iba pa. Bilang pagkalahatang interpretasyon sa mga datos na nakalap sa sinagawang survey, sa napiling kalahok na nasabing mag-aaral, gumawa ng pinal na talahanayan ang mananaliksik na naglalagom sa kabuuan ng isinagawang survey. Bumuo ang mananaliksik ng talahanayan na nagbubuod ng naging resulta sa isinagawang survey sa napiling 6 na mag-aaral. Sa kabuuan, napag-alaman ng mananaliksik na nagkaroon ng pagkakaiba sa pagbaybay ng mga salita ng mga mag-aaral ng Batsilya ng Sining sa Pilipino sa Samar at Leyte. Dahil dito ay nagdudulot ito ng epekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral at ito ay hindi nagkakaunawaan dahil sa maling pagbaybay ng salita. Napili po namin itong saliksikin upang magkaroon ng linaw ang ibang mga mag-aaral patungkol sa kanilang katanungan kung mayroon nga bang pagkakaiba sa pagbaybay ng Samar at Leyte. Ang pag-aaral po namin ito ay gaya nga po ng sinabi kanina ni Binibining Pakaira hango kay Baric 4 et al. Ang ponolohiya ng Eastern Sobanin.